Hello, it's Coach Cindy ulit. Doon sa humingi ng tips, kung sa dami ng tips, ano daw ang pinaka-effective tip ang pwede kong ibigay sa kanya. Ngayon lang na-realize ko talaga guys, kung ano yung pinaka-importanting dapat matutunan mo habang ginagawa mo ang pagbibuild ng network mo. Patience talaga. Kasi once na din akong nawala ng patience, nag-stop ako. Ang tanong, naging successful ba ako? Kumita ba ako? Nakapag-payout ba ako? Nahit ko ba yung goal ko na 10,000 a week? Hindi. Kasi, nung nawalan ako ng pasensya, kasi puro ako rejection, tumigil ako. Kasi hindi ko dati ma-absorb ang realidad na punong-puno pala ng rejection ang ganitong klase ng business. At after ilang years ko na-realize na ang reward pala nung every rejection is unlimited pairing bonus. Iniisip ko na lang, kapag isang rejection is equivalent to one pair. O diba? Na-divert ko siya. Kasi natutunan ako sa mga coaches ko dati na kung ano yung nararamdaman mong negative, well, kung kaya mong i-manipulate yung utak mo, susunod kasi siya. So, imbis i-analyze ko siya as negative, i-convert ko na lang siya para maging positive, diba? O diba, one rejection is equivalent to one pairing bonus. Magkano yun? Sana nakukuha mo yung sense. Kasi, na-excite lang akong i-share na hindi kasi overnight ang pagiging successful sa ganitong klase ng business. Pero believe me, it will be all worth it. Lalo na kapag naranasan mo na yung kumikita ka ng unlimited pairing, kahit tulog ka, kahit busy ka, after makapag-build mo ng right empire at left empire, yun ang reward na may passive income ka, nagle-leverage ka na after mong mag-duplication. Kung naguguluhan ka, gagawa ko ng mga video patungkol dyan. Basta ngayon, ang gusto kong magkaroon ka is mahabang pasensya. Kasi kung wala ka talagang pasensya, paano mo mahihit yung first goal kasi natin dito sa team natin is makapag-payout ka. Napakadali lang mahit niyan. One pair lang, payout ka na ng Sunday. Kung yan, mawawalan ka ng pasensya, isang post mo, walang nag-join, nawalan ka na agad ng pasensya, natalo ka na agad ng rejection, paano mo mahihit yung first payout? Kasi ang power mo is manggagaling sa first payout. Alam mo bang may power kang mararamdaman kapag naka-payout ka na? Yung first payout mo, pag naramdaman mo kasing legit yung company, na one day lang na-process na yung payout mo, pumasok na siya agad sa Palawan, pumasok na agad siya sa BDO mo, Paymaya, Gcash, magkakaroon ka ng times 10 na confidence sa sarili mo at sa company at sa team na sulit pala ang pagsisipag ko dito. Naka one pair lang ako, nakapag-payout ako ng Sunday, naka-encash ako agad. Pagtsagaan ko na to, lalo't pandemic ngayon, walang income, walang salary, hindi safe sa labas, mas safe sa loob ng bahay, naka-cellphone lang ako, naka-laptop, naka-desktop, marunong ako mag-post, marunong ako mausap ng tao, may free training sa team namin. Sa YouTube, pwede akong matuto kakapanood sa mga video ni Ma'am Cindy. Kayang-kaya ko to. Ang sabi ni Ma'am Cindy, normal ang rejection. So kung ayaw niyang yumaman, ayaw niyang kumita, ayaw niyang magkaroon ng weekly income. Sa panahon ngayon, sabi ni Ma'am Cindy, crisis. Sabi ni Ma'am Cindy, dapat magkaroon ako ng patience kasi may power ang first payout. Ganun siya kasimple guys. Kung sa unang araw pa lang, gumive up ka na dahil sa rejections, ang masasabi ko lang dyan is hindi mo napanood yung mga orientation natin. Kasi sa orientation kasi, pangalawa kasi sa patience is yung confidence mo eh. Kung mawawala yung hiya-hiya mo, sama-sama kasi yan eh. Kapag na-build mo na yung goal mo, dapat kasi talaga tuloy-tuloy yan. Pag may patience ka, dapat determinado ka talagang maging successful. Kasi uulitin ko na naman, meron tayong crisis dahil sa pandemic. Kapit patalim na tayo. Nung ako'y magipit sa networking, ako kumapit. At anong nangyari nang kumapit ako sa networking? Nasa bahay lang ako,
kumikita weekly. Ang salary is 15-30. Ang networking na inaayawan ng lahat, pinagdidirihan ng lahat way back, pinagkakakitaan ng iilan, na posibleng ang 1 month salary mo is kitain ng 1 week sa networking. That's the reality. Kaya naman, as the years dumating, alam mo, marami na ngayon mga networker. At once a networker will always be a networker dahil sa passive income, sa binary income, sa leverage, kapag nag-duplicate ka na. So, wag na wag mong hayaang mawala yung pasensya mo sa business. Kasi, kung nakita mo ang dashboard ni Upline, 100,000 na agad, dapat ma-realize mo, hindi niya kinita yun ng 1 linggo. Hindi niya kinita yun ng 2 linggo. Kinita niya yun dahil sa pagpupuyat, sa pagpupursige, determinado siya, purpose-driven siya, goal-driven siya. Sobrang tiyaga niya, may pasensya siya. Hindi na siya tinatabla ng rejection. Kung gusto mong kitain yun, dapat masurpass mo din yung mga pinagdaanan ng upline mo. Kasi pare-pareho tayo ng path. Kami din, naging beginner din kami, inorient din kami, namo-motivate din kami. Ginaya din namin si upline. Wala kaming resulta, ginamit namin ang result ni upline hanggang nakapag first payout kami. Sumunod kami sa mga mentors namin. Pag sinabi ng mentors, ano ang target mo this week? 5,000. Puyatan mo yan hanggang maka 5,000 ka. O pag naka 5,000 ka, saka ka na matulog ng maaga. Basta ma-hit mo yung goal na yun. So, napaka-importanting may goal. Dapat, alam mo yung barko, meron siyang angkla or anchor, 'di ba? Ngayon, yung anchor mo, dapat nakadig in siya sa kung anong goal na meron ka. Pwede mo siyang isulat sa dream board mo kung ano yung goal mo for this week, for this month, for the whole year, para may tracker ka. Ano yung goal mo? Para every time pagising mo, makita mo, may goal ako ngayon, so hindi ako dapat tamarin, mas dapat doblihin ko pa kasi malayo pa ako sa quota. Malaking tulong yan, guys. Ako natutunan ko na yan, latter part na lang, kasi wala akong mentor nung unang panahon. Bara-bara lang ang ginagawa ko sa YouTube, self-study. Iba talaga pag self-study kapag may tutor ka or may may mentor ka, may coach ka. Iba yung self-taught kasi sariling pangunawa mo lang yan. Iba pag guided ka. Iba kapag meron kang pina-follow na gusto mong maging kagaya niya, kaya ka nagsisipag. Swerte mo kasi kahit baguhan ka, na baga, planchado na yung path mo eh. Nandito kami para mag-guide. Para ma-comfort ka na kahit baguhan ka, kaya mong gawin to. Kasi hindi naman kami magaling na agad kahapon eh. Proseso ito, ibig kong sabihin, yung mga natutunan ko, hindi ko siya agad natutunan year 2015. Kasi nag-start ako mag-networking year 2015. Hindi ako agad natuto. Ang dami kong failures, pero dahil nga sinasabi nga sa akin na huwag kang mawala ng pasensya, dahil ang pinaka-anchor ng aking goal is yung aking anak na panganay dati. Kasi siya pa lang yung anak ko, si Caleb. Ngayon, meron ako Shelby. Para kay Caleb, kaya ko ginagawa to. Gusto ko nang makauwi ng Pilipinas dahil namimiss ko yung anak ko. Meron akong postpartum depression kasi namimiss ko yung anak ko. Gusto ko siyang makasama, gusto ko siyang makita. Kumapit ako sa networking. Nung kumikita na ako ng 7,000 a week, umuwi na ako. Kasi malaki ang paniniwala ko na kahit saan man akong network company mapunta, dahil meron akong goal, meron akong malalim na pinaghuhugutan, may paniniwala ako na yayaman ako sa networking kagaya ng pagyaman nung mga pinapanood ko sa YouTube. Alam kong wala akong pinagkaiba sa kanila. Marunong din akong mag-aral, willing din akong matuto, may goal din ako, may pangarap ako, determinado ako, porsigido ako, hindi ako sumusuko, sanay ako sa rejection. Alam kong ang tao, hindi lahat magugustuhan ang networking, pero patuloy kong ipapakita sa kanila na kumikita ako kahit nasa bahay ako hindi lumalabas. Ang advantage nito, less lang ako ng 10% tax
Ang total income ko sa isang linggo, sabihin mong 15,000, less lang yan ng tax, hindi ako namasahe palabas. Hindi ako bumili ng pagkain sa labas, hindi ako nagmakdo. Nakakatipid ako, nakakaipon ako. Kasama ko ang anak ko, anong oras na ako nagising, anong oras na ako natulog. Hawak ko ang oras ko, wala akong boss, wala akong katrabaho, wala akong nakakaaway sa bus, wala akong traffic, hindi ako naiinitan, walang ulan. Sarili ko ang oras ko. Kaya kong matulog ng kahit anong oras sa hapon or sa umaga. Ang daming advantage. Bilangin mo yung check na yan. Lagi kang mag-focus sa positive side. Iwasan mo ang mga negative words. Malas. Iwasan mo ang sabihin bad day. Iwasan mo ang sabihin matumal ngayon. Kasi normal yan sa business. Huwag mong palamutian ng hindi mo pwedeng sabihin sa utak mo na yung realidad lang dapat. Ang realidad sa una, mahirap. Ang mahirap ngayon kung next year walang nagbago sa buhay mo. Pero kung nag-networking ka kasi, sa unang 3 months, mahirap talaga. Pero kapag na-realize mo yung reward, lalo yung knowledge mo, next year, ano na kaya ang pwede kong maging advanced na learning ko? Pwede kang kumuha ng mga libro, basahin mo, pagyamanin mo yung kaalaman mo kasi investment mo ang sarili mo. Kapag marami ka ng alam, ang tao na ang lalapit sa'yo, company na ang lalapit sa'yo. Ito, pinag-uusapan natin is yung future mo sa network marketing business. Investment ito. Yung self-worth mo, knowledge mo, pagiging team leader mo. Huwag mong sabihin na baguhan lang ako kasi lahat naman ay nagiging baguhan. Pwede kang maging advance sa kahit na sino, depende lang yan sa takbo mo. Kung ang takbo mo is sakto lang, kailan ka makakarating sa finish line or sa goal mo. Pero kung bibilisan mo lalo, 'di ba? Nasa iyo talaga nakadepende eh. Kung magiging successful ka or kung magfe-fail ka, depende 'yun sa iyo. I-analyze mo. Pwede mo naman kausapin ang sarili mo. Kapag tumigil ako mag-networking, saan ako magtatrabaho? Naka-lockdown ngayon. Walang trabaho, walang business. Stop lahat ang traditional. Kapag online, ang daming advantage. Online, virtual, manonood lang, matututo na, magbabasa lang, matututo na, libre magpaturo, libre magpa-orient, libre magpa-guide, libre ang pagpo-post, maghahanap lang ng interesadong tao. Pag nag-join sa akin, after encoding, may referral bonus ako, may pairing bonus ako. Every Sunday, kapag may income ako, kuha ko agad, pasok agad sa Palawan, ML, kung saan mo pwedeng kunin. Always focus sa positive. Always focus sa magiging advantage mo. Swerte mo kung bata ka pa, natuto ka na dito eh. Ako natuto ako 30 years old. 35 ako ngayon, 36 na. Pero, gumaling pa ako sa ganitong klase ng business kahit 30 years old na ako. Kasi wala sa edad, nasa abilidad. Nasa pinaghugutan mo. Basta pamilya mo talaga yung core, yung pinaghuhugutan mo ng lakas ng loob at inspirasyon, magiging successful ka kasi hindi na ito para sa'yo or tungkol sa'yo. Ito ay tungkol sa anak mo, asawa mo, kapatid mo, nanay mo, para sa pamilya mo. Magiging superwoman ka or magiging superman ka, tandaan mo lang, kasama lagi ang prayer kasi igagrant naman ni Lord kung ano yung nasa puso mo. Okay? This is a helping people business, lalo na pag yun nasa puso mo, na nagre-refer ka, dahil gusto mong makatulong. Ikaw yung channel of hope. Na kagaya mo, pwede silang kumita weekly. Makatawid yung kanilang food allowance for that week. Okay?